Sunny, kung hindi mo ako kaya maging kapatid, kahit irespeto mo na lang ako bilang isang tao. Hayaan mo na lang kami. Umalis ka na lang. Hayaan mo kami na maging masaya para sa anak ko. Kahit sa kanya na lang. Sabi ko sa kanya, paano naman ako, Amara? Ako ang mahal niya, hindi ikaw. Kaya ka lang niya hindi maiwan dahil sa anak niyo. Dahil lang sa anak niyo. Dapat ikaw ang umalis at hindi ako. Lahat na may nasa sa'yo na. Si Marcos lang ang meron ako, Amara. Siya lang. Kaya nga ako bumalik dahil sa kanya. Umiiyak na sabi niya sa akin, Sunny, sa tingin mo ba nasa akin ang lahat? Sa tingin mo ba dahil kasama kong parents natin ay naging masaya ako? Na naging maganda ang buhay ko? Mali ka doon. Dahil puro paghihirap lang ang naranasan ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin na lumaki na walang nagmamahal sa akin. Sana ako na lang ang inabandon na nila para malaman mo at maranasan mo lahat ng pinagdaanan ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit galit na galit sa akin si Marcos nung nakita niya ako. Dahil galit siya sa'yo. Sige lang, paniwalain mo lang ang sarili mo na mahal ka niya. Sabi ko sa kanya at mabilis akong pumunta kay Manang para kunin ang anak ko. Iya, hayaan niyo po muna ako, Manang. Sabi ko sa kanya. Hindi naman siya nangulit at hinayaan na lang niya akong umakyat sa silid namin. Umiyak ako nung umiyak. Galit ako kay Marcos. Pinaglaruan lang niya ako. He's a liar. Kumuha ko ng bag at nagsimula ako mag-impake ng mga gamit namin ni Baby. Hindi ko na kayang tumira pa sa bahay na ito. Habang nag-aayos ako'y bumukas ang pintuan at hinihingal na pumasok si Marcos. Mi vida, tawag niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at hindi ako nagpakita ng kahit na anong emosyon. Mi vida, tawag niya ulit sa akin. Masaya ka na ba? Masaya ka na ba na ginawa mo akong tanga? Masaya ka na ba na sinaktan mo ako? Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit ako? Bakit, Marcos? Umiiyak na tanong ko sa kanya. I'm sorry, mi vida. You lied to me. Simula pa lang ay nagsinungaling ka na sa akin tapos sasabihin mo sorry. Sinira mo buhay ko tapos patuloy ka pa rin magsisinungaling sa akin. Minahal mo ba talaga ako bilang ako? O minahal mo lang ako dahil kamukha ko sa sanya? Tanong ko sa kanya. I love you. Mahal kita bilang ikaw at hindi dahil kamukha mo siya. Kung mahal mo ako, bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako niloko? Kasi kung mahal mo ako, hindi mo to gagawin sa akin. O baka tama nga sa sanya. Napipilitan ka na lang dahil sa responsibilidad mo. Don't believe her. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Amara. Umiiyak na sabi niya sa akin. Ang hirap mong paniwalaan. Ang hirap mong mahalin. Naniwala ako sa'yo. Naniwala ako na magiging masaya tayo. Naniwala ako na may nagmamahal din sa akin. Pero umasa lang pala ako kasi pare-pareho lang kayong lahat. I hate you. I hate you so much. Sabi ko sa kanya at sinara ko ang zipper ng bag. Aalis ka? Iiwan mo ko? Tanong niya sa akin. Sa tingin mo ba, mananatili pa ako dito? Binibigyan na kita ng kalayaan, Marcos. Mahal ka niya at mahal mo siya. Magsama kayong dalawa. Sabi ko sa kanya, walang aalis. Hindi mo ako iiwan. Sigaw niya sa akin. Ano pa bang gusto mo? Sigaw ko din sa kanya. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hayaan mo ako na patunayan sa iyo na ikaw lang ang mahal ko. Sabi niya sa akin, kung mahal mo ako, hayaan mo akong umalis. Hayaan mo akong maging masaya. Kasi hindi na kita kayang makasama pa. Huwag mo nang dagdagan ang lahat ng paghihirap ko. Nakikiusap ako sa'yo, hayaan mo na akong umalis. Sabi ko sa kanya, hahayaan kitang umalis pero iiwan mo sa akin ang anak ko. Biglang naging seryoso ang mukha niya. Sa akin ang anak ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya, kung
Kung gusto mo na makasama ang anak mo, hindi ka aalis. Hindi mo ako iiwan. Sabi niya sa akin at mabilis siya lumabas kasama ang anak ko. Marcos, huwag ang anak ko! Akin ang anak ko! Sigaw ko habang kinakalampag ko ang pinto. Makakasama mong anak natin kapag nangako ka na hindi mo ko iiwan. Sagot niya sa akin mula sa labas. Oo, hindi na ako aalis, pangako. Hindi na ako aalis. Sagot ko sa kanya. Bumukas ang pinto at lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Hinalikan din niya ako sa noo. Don't leave me. Mahal na mahal kita. Hindi ako aalis sa ngayon. Sa ngayon hindi, pero kapag may pagkakataon ako na makakaalis dito, aalis ako. At hindi na ako babalik sa buhay mo. Darating ang araw na ikaw naman na magmamakaawa sa akin. At sasiguraduhin ko na mangyayari ang araw na yun. Kayong dalawa na mga manluloko at sinungaling, pagbabayaran niyo lahat ng sakit na dinulot niyo sa akin. Sad ko sa sarili ko. Masamang tingin na ibinigay ko kay Sanya na ngayon ay nakatingin din sa akin. Marcos POV. Kakaibang saya ang naramdaman ko habang hawak ko ang anak namin. Natakot ako nang hindi siya sumasagot sa tawag ko at hindi ko alam kung nasaan siya. Mabuti na lang at tinawagan ako ni doktora kaya mabilis akong pumunta sa klinik pero sarado ito kaya sa bahay na ni Doc ako dumaretso. Doin, can we talk? Tanong sa akin ni doktora. I'm sorry, Doc. Nahihiya na sabi ko sa kanya. It's okay, pero may gusto sana akong itanong sa'yo. What is it, Doc? Mahal mo ba talaga sa Amara? Tanong niya sa akin. Hindi ko inaasahan na itong itatanong niya sa akin. I love my wife, Doc. Sagot ko sa kanya. I saw you. Kasama mo sa Sunny. Alam ko wala akong pakaalam sa buhay niya pero huwag mo naman sanang saktan si Amara. Hindi niya deserve iyon lalo na't may anak na kayo. I respect you na tinatago mo siya bilang asawa mo pero huwag mo naman sana siyang saktan. Hindi na siya iba sa akin kaya kita kinakausap. Mabuting babae ang asawa mo at sana alagaan mo siya. Sinamahan ko lang po siya na tumingin ng kondo dahil gusto nang umalis niya sa bahay namin. At mahal na mahal ko ang asawa ko, Doc. Sagot ko sa kanya. Magsisimula pa lang ang totoong buhay niyo bilang mag-asawa. Lalo na't may anak na kayo. Mas lawakan mo pa ang pasensya mo sa kanya dahil marami ang magbabago sa asawa mo. At kailangan kanya sa tabi niya. Paalala sa akin ni doktora. I will, Doc. Aalagaan ko ang asawa ko. Sagot ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin bago siya lumabas. Napangiti naman ako habang pinagmamasdan ko ang mag-ina ko. Alam ko na nasaktan ko si Amara at mas natatakot pa ako ngayon. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng takot na iwan niya ako. Lalo na't hindi ko masabi sa kanya ang sekreto na matagal ko nang itinatago sa kanya. At ngayon na bumalik sa Sanya, ay natatakot ako na sabihin kay Amara ang tungkol sa nakaraan namin ng kakambal niya. Flashback. Noong dumating si Marcos galing sa ibang bansa. I miss you, Marky. Napakunot na ako dahil sa babaeng nasa harapan ko ngayon. Who are you? Tanong ko sa kanya kahit na alam ko kung sino siya. Hindi mo na ba ako kilala? I'm your Sunny. Nakangiti na sagot niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito at bakit ka pa bumalik? Naiinis na tanong ko sa kanya. Pinipigilan ko ang sarili ko na sigawan siya. Asawa mo palang kakambal ko. I'm her long-lost twin sister. Alam na ba niya? Nakamukha niya ang unang babae na minahal mo. Nakangisi na tanong niya sa akin. Huwag mong papakaalaman sa Amara. Takot ka ba na malaman niya kung sino ako sa buhay mo noon? Dahil babuntis siya? Pero ako ang mahal mo. Shut up! Inis na sabi ko sa kanya at nakita ko na bumaba na sa kotse ang asawa ko. Kararating ko lang galing sa ibang bansa at wala namang sinabi sa akin sa Amara na nakita na pala silang dalawa. Pinakilala sa akin ni Amara ang kapatid niya. Hindi na lang ako umimik at hanggat maaari ay umiiwas ako dahil mahal ko sa Amara. Alam ko ang ginagawa ni Sanya. She's trying her best to seduce me. She's my ex-girlfriend at ang babaeng nang iwan sa akin sa ere. Ang babaeng pakakasalan ko na sana noon. At ngayon ay babalik siya na parang walang nangyari sa amin dalawa. Na parang okay lang ang lahat.
Wala na akong pakialam sa kanya pero ayoko sa presensya niya. Do you really think na hindi ko alam ang ginagawa mo? Sit ako sa kanya. Oh, come on, Marky. Nakita mo naman ito, diba? Bakit ayaw mo na ngayon? Tanong niya sa akin. Stop being desperate dahil hindi bagay sa'yo. Sabi ko sa kanya. Oo, nakita ko at inangkin ko na siya noon pero hindi ako ang nauna at isang beses lang iyon. We can keep this as our little secret. Dagdag pa niyang sabi. I love my wife. Sabi ko sa kanya. Love? Paano mo nasabi na mahal mo siya kung magkamukha lang naman kaming dalawa? Sabi pa niya sa akin. Mahal ko siya sa kung ano siya at kung ano man ang meron sa atin sa nakaraan ay tapos na iyon. Wala na magbabago kahit na anong gawin mo. Hindi ko na binabalikan ng tao nang iwan sa akin. Sabi ko sa kanya. Pero mahal pa rin kita. Kaya nga ako bumalik dahil mahal kita. Sabi niya sa akin. Hindi na kita mahal. Mahal ko ang asawa ko. Sabi ko sa kanya. Gusto ko nang linawin sa kanya ang totoo na hindi ko na siya mahal. Ang mahalin siya ay ang isa sa pinagsisihan ko sa buong buhay ko. Ano kaya mangyayari kapag nalaman ni Amara ang lahat ng ito? Don't you dare! Galit na sabi ko sa kanya. Hindi ko sasabihin sa kanya kapag pumayag ka sa gusto ko. Binablackmail mo ba ako? Gusto lang naman kitang makasama. Alam ko na mahal mo pa ako. Galit ka lang kaya ka ganito sa akin. Kaya ko namang ibigay sa'yo mga pangangailangan mo na hindi kaya ibigay sa'yo ng asawa mo. Sabi niya sa akin, that's not gonna happen. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Sabi ko sa kanya at mabilis ako umakyat sa silid namin ng asawa ko. Pagpasok ko sa silid namin ay mahimbing siyang natutulog. I'm sorry, mi vida. I need to do this. Mahal na mahal kita. Patawarin mo sana ako kung hindi ko masabi sa'yo ang totoo. Mahal na mahal kita. Kausap ko sa natutulog ko na asawa. Hinalikan ko siya sa labi bago ako lumabas sa silid namin. Manang, hindi po muna ako makakauwi dito. Alagaan niyo pong asawa ko. Saad ko kay Manang. Ako na bahala sa kanya. Nakangiti na sagot sa akin ni Manang. Salamat po. Sige po, alis na po muna ako. Paalam ko sa kanya. Mahirap ito para sa akin pero ito lang naisip ko na paraan para makaiwas kay Sanya. Ayoko na magpadulos-dalos sa mga desisyon ko. Iniisip ko pa rin ang asawa ko at dahil kapatid niya ito, kaya tinitiis ko na hindi umuwi sa kanya. Kahit alam ko na nasasaktan ko siya. Pauwi ako ngayon at excited ako na makita siya pero biglang uminit ang ulo ko dahil wala siya sa bahay at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Iyo, kumalma ka lang dahil sinundo na siya ng driver. Sabi sa akin ni Manang. Nag-aalala lang naman po ako, Manang. Gusto lang daw niyang magpalamig. Saka malungkot iyon dahil hindi ka na umuwi. Sabi niya sa akin. Pasensya na po kayo, Manang. Busy lang po ako sa trabaho. Mahalaga ang trabaho pero mas mahalaga ang pamilya, iho. Nakangiting sabi niya bago niya ako iniwan. Alam ko ang ibig niyang sabihin pero hindi na ako tinatantanan ni Sanya. Kulang na lang ay gusto ko na siya ipatumba sa sobrang inis ko. Uminit ang ulo ko dahil nabasa ng ulan ng asawa ko. Nadala lang ako ng init ng ulo ko kaya tumaas ang boses ko na kaagad ko namang pinagsisihan. Ang dami kong problema ngayon at nagsasabay-sabay na hanggang sa nakalimutan ko na ang asawa ko. Sumama ka sa akin. Sabi ko kay Sanya. Where are we going? Tanong niya sa akin. Sa magiging kondo mo. Hindi ka na pwede dito lalo na't malapit ng mga nakang asawa ko. Sagot ko sa kanya. Promise me na pupuntahan mo ko doon. Okay. Sagot ko sa kanya kahit na wala naman akong balak na tuparin ang sinabi ko. I need to trick her para mapaalis ko siya sa bahay. Ipinakita ko na sa kanya ang kondo niya at kagaya ng ginagawa niya sinusubukan na naman niya akong akitin. This time ay nagubad na siya sa harapan ko pero walang epekto sa akin dahil tanging ang asawa ko lang ang bumubuhay sa init na nagtatago sa loob ko. Umuwi kami at masakit ang ulo ko kaya hindi ko makausap na maayos ang asawa ko. Alam ko na nagtatampo siya at galit siya sa akin. Hinayaan ko muna siya dahil masakit talaga ang ulo ko at kailangan ko munang umidlip. Pero nagising ako dahil biglang nag-ring ang phone ko at si Papa ang tumatawag. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Nandiyan na ba siya? She's not here, Papa. Sagot ko habang lumalakas ang pintig ng puso ko. Hanapin natin siya. Baka ano pa mangyari sa kanya. Tinawagan ko na mga posibleng puntahan niya pero wala siya.
hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula kay doktora. "Nanganak ng asawa mo," sabi niya sa akin at mabilis na ibinaba ang tawag. End of flashback. Hindi ako pabor na bumalik kami sa bahay nila dahil mas maayos na kami sa kondo, pero dahil sa kakambal niya ay kailangan na namin bumalik. "Kung may binabalak kang masama sa mag-ina ko ay tumigil ka na," sabi ko kay Sanya. "Hindi mo tinupad ang usapan natin. You lied to me. Pinaasa mo lang ako." Galit na sabi niya sa akin. "Sa tingin mo ba talaga itutuparin ko sinabi ko? Hindi ko ipagpapalit ang mag-ina ko sa isang katulad mo. At huwag na huwag mo nang gagamitin laban sa akin na nakaraan natin dahil aaminin ko na sa kanya ang totoo." Sabi ko at pumasok na kami sa loob ng bahay kasama ng baby ko. Lumipas sa mga araw at napapansin ko na nag-iiba na ang ugali ni Amara. Mabilis siya magalit sa akin kahit na wala naman akong ginagawa. Gusto ko nang kumuha kami ng katuwang niya sa pag-aalaga sa baby namin, pero paulit-ulit siyang tumatanggi. Hanggang sa naisipan kong tawagan si doktora. Sa tingin ko ay nakakaranas siya ng postpartum depression. Base na rin sa mga sinabi mo ng mga pagbabago sa kanya. You need to understand her dahil maraming babae ang nakararanas ng ganyan pagkatapos manganak. Kahit na hindi niya gusto, hindi niya maiwasan na hindi mairita o magalit kahit sa maliliit na dahilan o bagay. Hindi niya kayang kontrolin ang emosyon niya. Saad sa akin na doktora. Postpartum depression? Tanong ko sa sarili ko. I do research at tama si Doc. Ang mga nakikita ko na pagbabago kay Amara ay ang mga nababasa ko dito ngayon. At nang sabihan ko siya na kailangan namin pumunta sa doktor ay nagalit siya sa akin. Kaya naman hindi ko na siya kinulit at tinayaan ko na lang siya sa paint room niya. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa trabaho pero bigla akong kinabahan na makatanggap ako ng tawag mula kay Manang. At alam na ni Amara ang totoo. Mamayang gabi ko na sana aaminin sa kanya dahil yayayain ko siya lumabas pero hindi na nangyari. Gusto ko magpaliwanag pero ramdam ko ang galit niya sa akin. Ayoko mang gawin pero wala akong choice dahil ayoko na iwan niya ako. Hindi ko kaya tinakot ko siya. Nang maging mahinahon na siya ay mabilis akong lumabas para puntahan si Sanya. Umalis ka na! Alis! At huwag ka na magpapakita dito! Sigaw ko sa kanya at kinaladkad ko siyang palabas ng bahay. Amara's POV. Lumabas na si Marcos sa silid namin at naiwan kami ng anak ko dito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng mga nalaman ko. Hindi ko alam kung paano ko ba ito tatanggapin. Masakit sa akin na sa lahat ng tao ay kapatid ko pa. Anak, patawarin mo ako pero kailangan natin umalis dito. Hindi ko na kayang makasama ang daddy mo. Hahanap si mommy ng tamang oras para umalis dito. Masakit para sa akin. Nalalaki ka na hindi buo ang pamilya mo pero anak, tiwala na kasang nawala. At ang hirap ibalik. Ang hirap-hirap. Umiiyak na kausap ko sa baby namin at nagsimula na naman bumuhos ang luha ko. Kahit sino siguro ay masasaktan din kapag nangyari sa kanila ang nangyari sa akin. Lalo na kung ang taong minahal mo ay niloko ka mula pa sa simula. Alam na niya ang lahat pero mas pinili niya na magsinungaling sa akin. Mas pinili niya na lokohin at saktan ako. Mahal ka lang dahil magkamukha tayo. Mahal ka lang niya dahil magkamukha tayo. Mahal ka lang niya dahil... Tama na! Tama na! Tigilan mo na ako! Sigaw ko sabay takip ng tenga ko. Paulit-ulit kong naririnig ang sinabi sa akin ni Sanya. At paulit-ulit din na sinasaksak ang puso ko. Ang sakit, sobrang sakit na sa akin pa nangyari ang lahat ng ito. Hindi na ba talaga ako magiging masaya? Wala na ba talagang pag-asa para sa akin? Buong buhay na lang ba talaga na malungkot at puno ng pagdurusa nangyayari sa buhay ko? Wala ba akong karapatan na maging masaya? Wala ba akong karapatan na bumuo ng masayang pamilya? Bakit ganito? Bakit hindi pwedeng maging masaya? Bakit? Paulit-ulit na tanong ko sa sarili ko. Hinayaan ko ang anak ko dahil nakahiga lang naman siya sa kama namin. Naglakad ako papunta sa veranda namin at nang tumingin ako sa baba ay nakita ko si Sanya na kinakaladkad ni Marcos. Nasaktan ako pero may sa loob ko na nagsasabi na dapat lang yun sa kanya. Hindi ka dapat na maawa sa kanya dahil hindi rin naman siya naawa sa'yo. Huwag kang maawa sa babaeng may masamang balak sa inyo ng asawa mo.
Aagawin niya sa iyong asawa mo at isusunod niyang anak niyo. Kukunin niya sa iyong anak mo at magiging isa silang masayang pamilya. Isipin mo na hindi niya deserve ang awa mo. She never treated you as her sister. Hindi kapatid ang tingin niya sa'yo. Bumalik siya dahil sa asawa mo kaya huwag kang papayag na maging masaya sila. Huwag kang maniwala sa mga nakikita mo. Baka niloloko ka lang ni Marcos. Alam niya na nakikita mong ginagawa niya pero kapag wala kay pinagtatak sila. Tama na! Pakiusap na tama na! Sigaw ko dahil sa dami ng mga pumapasok sa isipan ko at may mga boses na naririnig ako na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang maingay sa tenga ko ang sumasakit ko na ulo. Kaya naman napaupo ako bigla sa may sahig dahil biglang nanghina ang tuhod ko. Hanggang sa bigla na lang na dumilim ang buong paligid ko. Mivida! Wake up, Mivida! Naririnig mo ba ako? Nagising ako dahil may naamoy ako na mentol. Parang massage oil na mentol kaya naman iminulat ko na ang mga mata ko. Bumungad sa akin na nag-aalala na mukha ni Marcos. Nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot at takot. Are you okay? Tanong niya sa akin. Si Miguel. Nasaan si Miguel? Natataranta na tanong ko sa kanya at mabilis ako na bumangon. Navida, calm down. He's okay. Natutulog na siya. Sabi niya sa akin. Tumayo na ako dahil natakot ako na baka may nangyari na masama sa anak ko at baka bigla niyang ilayo sa akin ang anak ko. Kailangan kong maging mas alerto lalo na't ginagamit niyang anak ko laban sa akin. Ang dami ng mga negative na pumapasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung paano ba ako magiging panatag sa ngayon. Kung may binabalak ka sa amin ng anak ko, huwag mo nang ituloy pa. Biglang sabi ko kay Marcos, Mivida, wala akong binabalak masama sa inyo. Ang nais ko lang ay manatili ka sa tabi ko kasi mahal na mahal kita. Sabi niya sa akin. Parang naging mapait na ang salitang mahal kita. Simula noong nalaman ko na niloloko lang niya ako. Nakatatak na sa isipan ko na nagsisinungaling lang siya sa akin. Na walang totoo sa mga sinasabi niya sa akin. Mivida, may gusto ka bang kainin? Tanong niya sa akin. Hindi ako nagugutom. Sagot ko sa kanya. Alam ko nagalit ka sa akin pero sana ipakinggan mo ko. Mahinahon na sabi niya sa akin. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Sabi ko sa kanya. Gusto ko. Kasi gusto ko na sabihin sa'yo ang lahat. Sabi niya sa akin. Noong araw na kasal natin na nagulat ako dahil kamukha mo siya. Hindi ko kasi inaasahan na makikita ko ang babae na iwan sa akin sa ere. Kaya galit na galit ako sa'yo dahil ang akala ko ay niloloko mo lang ako. Akala ko ikaw sa Sanya at nagpapanggap ka lang bilang Amara. Pero mali ako. Dahil noong gabi na may nangyari sa atin ay doon ko rin nalaman na hindi ikaw siya. Dahil virgin ka pa. At siya hindi na. Dahil may nangyari na sa amin noon pero hindi ako ang first niya. Nagsagawa ko ng sarili kong investigasyon at nalaman ko na hindi talaga ikaw sa Sanya. Sa bawat araw na kasama kita, ay doon ko nakita ang laki ng pagkakaiba niyo. Kaya pilit kong itinatago ang totoo kong nararamdaman sa'yo dahil takot ako. Takot ako magmahal ulit at sa iisang mukha pa rin pero mas malakas ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya hindi ko kaya pigilan ang sarili ko na mahalin ka. Kwento niya sa akin. Pero nagsinungaling ka pa rin sa akin. Hindi ko mapigilan na sabihin sa kanya. Dahil takot ako. Takot ako na iiwanan mo ko kaya ginawa ko ang lahat para itago sa'yo tungkol sa nakaraan ko. Pero bigla siyang bumalik at tinatakot niya ako na sasabihin niya sa'yo ang totoo. Hindi ko kaya, Mivida. Hindi ko kayang sabihin sa'yo at hindi ko na kaya na malaman mo ang totoo dahil alam ko na iiwanan mo ako. Alam ko na hindi ka naniniwala sa akin. Pero mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Sabi niya sa akin at bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko. Parang dinudurog ang puso ko habang nakatingin sa kanya na umiiyak at nakaluhod sa harapan ko pero pinigilan ko ang sarili ko habang nakatingin lang sa kanya. Hindi ko kaya, Amara. Hindi ko kaya kapag iniwan mo ako kaya please, huwag mo kong iiwan. Sabi niya sa akin habang hawak ang kamay ko. Hindi ko sumagot at nakatingin lang ako sa kanya. Please don't leave me. Okay lang sa akin na magalit ka sa akin. Kabuhian mo ako pero huwag mo akong iiwan. Tatanggapin ko ang lahat ng galit mo sa akin. Magiging alipin mo ako kung gusto mo. Ang mahalaga sa akin, inastabi ko kayo.
Kayo ni Miguel ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Humahagulhol na saan niya sa paanan ko. Hindi ako nagsasalita. Kahit na nagpapaliwanag siya sa akin at kahit umiiyak pa siya, hindi ko kayang tanggapin ang mga naging paliwanag niya. Hindi ko alam pero parang naging manhid akong bigla na kahit umiiyak siya ay nakatingin lang ako sa kanya. Umurong ang luha ko kanina. Ang luha na nagbabadyang bumuhos ay bigla na lang nanawala. Kung talagang mahal mo ko, ay hahayaan mo kong umalis. Hahayaan mo ko na maging maayos at maging masaya ang buhay ko. Kasi sa ngayon hindi ko na kayang maniwala sa'yo. Hindi ko na kayang sabihin na okay lang tayo at lalong hindi ko na kayang sabihin sa'yo na pinapatawad na kita kasi hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Kapag tumagal pa ako sa tabi mo, baka mabaliw na ako. Baka tuluyan na akong mawala sa'yo. Sabi ko sa kanya. After 2 years. Twins, POV. Sir, tumawag po si Manang. Umiiyak daw po si Miguel at ayaw pong tumahan. Sabi sa akin ng secretary ko. Kakatapos lang ng meeting ko at hindi ko dala ang phone ko. Ikaw na bahala dito. Sabi ko sa kanya. Okay po sir. Sagot niya sa akin dahil alam na niya na kailangan kong umuwi. Nagmamadali ako lumabas sa office ko. Para sa akin ay priority ko ang anak ko. Nagmaneho akong pauwi sa bahay at pagdating ko'y umiiyak si Miguel. Kaya naman mabilis akong lumapit sa kanya. Miguel, Dad is here. Tawag ko sa kanya. Dada! Tawag niya sa akin. Mabilis ko naman siyang kinuha sa nag-aalaga sa kanya. Bakit umiiyak ang baby ko? Malambing na tanong ko sa baby ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Siguro hinahanap ka niya. Kita mo tumigil na siya ngayon na nandito ka na? Sabi sa akin ni Manang. Miguel, you miss Daddy? Tanong ko sa kanya. Hinalikan naman niya ako sa pisngi. Kaya naman napangiti ako at pinupog ko ng halik ang buo niyang muka. Tawa siya ng tawa. Sa loob ng 2 taon ay naging priority ko ang anak ko. Sana'y bumalik na siya. Kasi kailangan siya ni Miguel. Malungkot na sabi sa akin ni Manang. Umaasa din po ako, Manang. Sabi ko rin sa kanya bago kami umakyat ni Miguel sa silid namin. Ang palayain siya ang isa sa pinakamasakit na ginawa ko. Mahal ko siya pero hindi ko kaya na sinisira niya ang sarili niya dahil sa galit niya sa akin. Hanggang ngayon ay umaasa ako na babalik siya. Nababalikan niya kami ni Miguel. Hanggang ngayon umaasa pa rin si Daddy na babalikan na tayo ng mommy mo, baby. Nababalik na siya sa atin. I miss her so much. Walang araw na hindi ko namimiss ang mommy mo. Mahal na mahal ko siya, anak, pero hindi kasi sapat ang pagmamahal ni Daddy para manatili siya sa tabi ko. Sa tabi natin. Umiiyak, nakausap ko sa anak namin. Tanggap ko na itong resulta ng mga maling desisyon ko noon dahil ako din na may kasalanan kung bakit ko ito nararanasan. Kung pwede lang na bumalik ako sa nakaraan ay ginawa ko na. Pinalitan ko ng damit ang anak ko dahil bala ko nang mamasyal na lang kaming dalawa. Ang gwapo talaga ng anak ko, manang-mana sa Daddy. Pabiro na sabi ko sa kanya. Napangiti na lang ako dahil ang ganda rin ng ngiti niya sa akin, kaya naman hinalikan ko siya. Let's go na, baby. Sabi ko sa kanya. Pagbaba namin ay nasa baba na rin si Manang. Manang, sumama na po kayo sa amin. Kasama rin po namin sa Daddy. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Naku, kayo na lang. Sagot niya sa akin. Ayaw mo lang yatang makita ang Daddy ko. Pabiro na sabi ko sa kanya. Tumataas ang presyon ko kapag nakikita ko ang Daddy mo. Sagot niya sa akin. Sumama ka na po, Mommy. I mean, Manang pala. Pang-asar ko sa kanya. Ikaw talaga, nakuha mo pa akong asarin. Matanda na ako para sa gusto ng Daddy mo. Sabi niya sa akin. Baby Miguel, ayaw sumami ni Mamita sa atin. Talagang ginagamit mo pa itong gwapong batang ito. Sige, nasasama na ako. Napipilitan na sabi niya sa akin. Tumawa na lang ako dahil alam ko na hindi niya kayang tiisin ang anak ko. Sa loob ng 2 taon ay si Manang ang naging ina ko. Siya ang kasama ko, ang gumagabay sa akin at ang nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan ko. Lalo na sa mga panahon na lugmok ako dahil nagsabay-sabay ang lahat ng mga problema ko. Flashback. Iyo, umalis na siya. Umalis na si Amara.
bungad sa akin ni Manang. Hindi ako nagsalita dahil ayokong tanggapin na iniwanan niya ako. Mabilis ako umakyat sa silid namin at totoo nga, umalis na siya. Kaagad kong niyakap ang anak ko at umiyak ako ng umiyak. Marcos, alagaan mong anak ko. Babalikan ko siya. Sa ngayon gusto ko munang hanapin ang sarili ko. At hayaan mo sana ako. Alam ko na hahanapin mo ako pero please, huwag mo na akong hanapin dahil babalik ako. Babalikan ko ang anak ko. Basa ko sa sulat na iniwan niya. Kahit na iniwan niya ako ay nagpapasalamat pa rin ako dahil iniwan niya sa akin ang anak namin at alam ko na babalik siya. Babalikan niya ako. Maghihintay ako kahit pag-aano kahirap ay maghihintay ako sa kanya.